Alright mga kapatid, pag-usapan natin to matapos ibalik ng Senado sa Kamara ang articles of impeachment laban kay VP Sara mga kapatid ay tila ba mga kapatid ay nagalit ang isang pare dahil maging sa kanyang misa na kumbaga ito'y panahon ng paglilingkod o pagsamba sa Panginoong Diyos mga tol. Yung 18 senador mga tol ang kanyang naging topic at tinawag na mga hudas mga tol. Ito hindi tayo huhusga. Hayaan natin ang ating mga manonood at hayaan natin ang mga nagko-comment ang magsabi ng kanilang opinion mga tol o ang kanilang saloobin mga kapatid. Alam naman natin nung panahon ng Administrasyong Duterte ay hindi rin maganda ang kanyang naging relasyon sa simbahan. 'Di ba? Marami siyang mga sinabi laban sa mga pare, mga tol. At ang sabi rito mga kapatid, kinundi na ni Father Flavie Villanueva ng Project Panghilom ang desisyon ng Senado na pag-remand ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa Kamara. Panoorin na muna natin mga tol itong kanyang mga sinabi at magbasa tayo ng komento mga tol. Simula 2016, ang mga humusga, natin kung paano 18 senador ang mga hudas, sabi niyang ganun mga tol. winasak ang tiwala. Balikan natin ulit. Simula 2016, nakita natin kung paano winasak ang tiwala. Binaboy ang buhay, pinatay ang naghahanap buhay, binastos. Ilang oras lang nagdaan ang saligang batas. Yung pinatay ang mga naghahanap buhay, subjected yan mga tol. Depende kasi sa paniniwala mo eh. Kapag sinabi mong pinatay ang mga naghahanap buhay, posible ang tinutukoy mo yung mga nadamay lang doon sa Oplan Tokhang, mga wala naman talagang kasalanan, nadamay lang, napagkamalan, pinagbintangan, seneta, pwedeng yun. Or pwede rin naman sa mga naniniwala is anong naghahanap buhay? Nagbebenta ng drugs, nagbebenta ng droga, sumisira ng buhay ng maraming inosenteng Pilipino? Naghahanap buhay sila at the same time is naninira sila ng buhay. So very subjective yan mga tol. Depende dyan kung nasa ang bahagi ka. Alright, so nagbigay lang ako ng opinion doon about sa pahayag ni Fr. Flavie Villanueva. Sila ay maari kong sabihing mga modernong pariseyo. Mga modernong Nung pareseyo. panahon ni Jesus, ang mga pariseyo ay mga taong pinagkatiwalaan at nangangalaga ng batas. Ngayon, kapit din nila ang batas, ngunit ginagamit sa panghaharabas. So ang tinutukoy niya rito yung 18 senador nga na nagbalik mga tol ng articles of impeachment sa Kamara. Ako mga tol, wala akong masasabing tama o mali sa kanila, no, etong Senado at saka sa Kamara. Kasi pareho silang merong political agenda, meron silang parehong political view. Diba? Pero sila kanya-kanya at hindi naman talaga para sa bayan kung tutuusin eh. Para sa isang pangalan o sa isang apelido yan eh. Etong etong nasa Kongreso, matatawag ba natin talagang genuine yung kanilang hangarin? O eto'y isang political revenge? Diba? Hindi natin masasabing napakalinis ng hangarin ng Kongreso. Ganon din naman sa Senado. Diba? Kung merong umuusig, meron din namang nagtatanggol. Ito ba'y para sa bayan o para sa isang apelido lang? Diba? Ganun lang yun mga tol. Kaya kung tatawagin nating hudas etong mga senador, para naman nating pinapalabas na mga anghel at napakabubuti naman itong mga nasa Kongreso, diba? Magturo ka nga, sige nga mga kapatid, kung sino dyan sa mga yan. Hindi natin nilalahat mga tol don't get me wrong, hindi natin nilalahat. Pero meron kasing matino pa rin dyan. Pero kung ang pinag-uusapan kasi natin etong impeachment meron sila kanya-kanyang agenda. Meron silang kanya-kanyang interest mga tol.
na hindi natin masasabing ito'y para talaga sa bayan. Sila ang mga bagong Herodes na pinagkatiwalaan ni Pilato na hatulan si Jesus, ngunit dala ng kahibangan, kinarma hanggang sa kamatayan. Ang mga taong humusga, 18 senador, Na. ang mga Judas na mukhang alagad, ngunit ang kanilang mga kilos ay balasubas. Ang problema, si Father humuhusga na rin eh. Hinusgahan niya na rin agad yung mga senador. Sila ang mga Pilato na may kapangyarihan bilang hari ng saligang batas, ngunit ginamit ang poder, naghugas ng kamay upang imbis ang hari ng katotohanan ang bigyan laya, pinili ang kamatayan at si Barabas. Okay mga tol, hanggang dyan lang muna, no? Putulin natin. Alam nyo, para sa akin opinion ko lang, sa mga ganitong tagpo, kasi pag usaping politika, diba, ay meron dyang proper venue. Ibig sabihin, merong tamang lugar para pag-usapan yan. Pero ang mga tao nagpupunta sa kapilya, nagpupunta sa church, nagpupunta sa mga ganitong klasing lugar para ma-feed yung kanilang kaluluwa. Kasi ang salita ng Panginoong Diyos, pagkain ng kaluluwa yan eh. Dapat ang naririnig dyan is yung mga inspiration, mga salita ng Diyos, mga aral ng Panginoong Diyos na nasusulat sa banal na kasulatan. Hindi para taniman natin ng galit o alam mo yung puot ang ating mga kababayan para sa ating, alam mo yung pansariling opinion, gusto nating ipasa sa mga kababayang to, ito mga senador, Judas tong mga to, ito yung mga makabagong parsiyo. Kasi yung mga nakikinig dyan, imbis na ma-feed sila o kumain yung kaluluwa nila ng mga pagkain o mga salita o mga aral ng Panginoong Diyos, paglabas nila ng simbahan, ang isip nila, galit na sila sa gobyerno, galit na sila sa mga lingkod bayan, galit na sila ngayon sa mga di ba? Ang mangyayari doon mga tol, magkakagulo ganyan, away-away, di ba? Eto mga tol, ayun, opinion ko lang naman 'yon. Bahala kayo sa sarili ninyo. Ito, basa tayo ng ilan sa mga komento. Sabi rito ni Tukmol TV, ikaw Father, dapat salita ng Panginoon ang ituro mo, hindi paghihiganti. Sabi niya gano'n. Kaya ayaw ko na magsimba, gawa nito mga ganitong pare, sabi niya. Ito mga tol, hindi galing sa akin to, galing to dito sa mga regardless siguro kung anong relihiyon nitong mga to. Ay, sabi nito, ayaw niya na daw magsimba o baka katoliko rin yan. Sabi naman dito, Father, mawalang galang na po, ikaw yung Judas na nagpapagamit ka sa politiko. Sabi ng alipin ng politiko. Crocs. Correct, maraming bilyon-bilyon na ninanakaw. Mas nakatutok lang sa OVP. Dapat lahat ng may confi fund, imbestigahan din para pata. Sabi nga ng COA kung aalamin mo kung saan ginamit ng confidential fund, hindi na confidential yun. Alisin na lang kasi yung confidential fund na yan para wala ng confi, di ba? Gusto mo kampihan ni Father yung mga ninenok? Hindi yan. Wala naman tayong problema kung ano yung kinakampihan ng pare o wala naman tayong problema kung ano yung political views niya. Pero sa panahon dapat ng church, sa panahon dapat ng pagsamba o pagpupuri sa Panginoong Diyos, proper words to say, yan yung panahon na pagpupuri sa Panginoong Diyos. Dapat ang itinuturo dyan, mga aral ng Panginoong Diyos, dapat umaawit kayo ng papuri, kumakanta kayo ng papuri, nagpupuri kayo sa Panginoong Diyos. Kasi panahon ng panahon ng pagsamba yan di ba? Dapat nandiyan kayo ang pinag-uusapan ninyo kung paano ninyo mapapabuti yung inyong daily lives, kung paano ninyo masusunod yung kalooban ng ating Panginoong Diyos. Sa hirap ng buhay ngayon, maraming taong natetempt na gumawa ng masama, ng loloko ng kapwa, di ba? Gustong gumante sa mga nagkasala sa kanya, di ba? Ganun mga tol sa panahon natin ngayon. So dito sa pagsamba mga kapatid o sa panahon ng ating pagsisimba yan para mas maintindihan ng ninyo, sa panahon yan, diyan ngayon hinihilom yung ating mga sugat. Di ba? Diyan tayo tinuturuan, ipagpasa Diyos nyo na lang ang mga nagkasala sa inyo.
Diba? Kasi kung nga nagkasala sa inyo, gagawan nyo rin ang pagkakasala, pareho na kayong makasalanan. Diba sa ganun dapat ang itinuturo dyan? Hindi yung kung paano tayo dapat magkaroon ng puot sa politika. Yun ay aking opinion kasi yun naman talaga ang marapat. Sabi rito, that's true. May kinikilingan si Father. Pwede naman kasi siya maging neutral sa words niya. Yung parehas niyang sesermonan yung dalawang kampo. O, diba? Dapat sermonan mo rin yung Kongreso. Diba? Sinermonan din niya si Risa. Bakit kulang-kulang ang mga ebidensya? Pare, sumasali sa ganung bagay. Sabi rito, Father, wag kang mangialam. Hindi yan ang tinuro sa simbahan po. Ang magandang gawin po mo, turuan mo po yung tao para mapalapit sa Panginoon. Correct? Dapat ganun eh. Yun talaga dapat ang pinag-uusapan dyan. Diba? Pwede nyo pag-usapan ng politika siguro sa labas. Doon yun yung pag-usapan. Pero pag nasa loob kayo ng kapilya, nasa loob kayo ng simbahan o ng dakong dalanginan, nasa gitna ang Panginoong Diyos, nasa gitna ang banal na Espiritu Santo, ang pinag-uusapan dapat dyan yung mga aral niya. Well, yun lang naman talaga ang sa akin. Ewan ko na lang kung ano ang inyong masasabi dyan. Pwede kayong magbigay ng komento sa ibaba, no? Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.